Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may gilab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman namang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulong-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, alam naman po natin na naging laman o na naging pulutan ang nasabing helicopter na lumanding sa BGC. Nasabi nila ang sakay si Mr. President Bongbong Marcos at isinugo daw po ito. Eto na. Pero natalakay na po natin yan mga ka-action, mga kakamping kahapon sa live natin. Okay? Pero dito sa paliwanag ni Francis Leo Marcos ay tila siguro matauhan na itong mga DDEs na mga vlogger na ito. Ewan ko lang ha kung marunong sila accept o mag-justify sa mga sasabihin ni o marunong silang umintindi sa sasabihin ni Francis Leo Marcos, di ba? Alam naman po natin sila kahit anong paliwanag diyan, hindi ho yan sila makikinig. Kasi sabi ng mga ibang DDS na mga vlogger, nilulustay. Ginamit ang chopper at naglustay ng kaban ng bayan ito si Mr. President Bongbong Marcos. Yun yung mga ano nila, yun yung mga pinaglalaban ho nila. Okay, ito po. Pakinggan po natin ito si Francis Leo. Mga DDS, makinig ho kayo. At sana matauhan kayo ha. At sana may makakapulot kayo ng aral dito sa sasabihin ni Francis Leo. Ito na po mga ka-action, panoorin muna natin. Sir, ano po masasabi nyo doon sa balita na nasa ospital daw po si President at nilulustay ang pera ng gobyerno sa paggamit ng chopper? Parang hindi yata balita yan ha. Well, ang masasabi ko lang is we elected a president. We give an absolute power to the president. We give the president the right to use all the government resources first to protect himself against any harm, against assassination attempt from foreign and local. Kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na yun para proteksyonan yung sarili ko. Baka naman traffic along the way from Malacanang to St. Luke's, may mga nagbabantay, hindi natin nasabi. Lalo na merong hindi pagkakaintindihan ng kampo ng ating presidente at ang kampo ng dating presidente. Hindi naman siguro kalabisan na gumamit ka ng helicopter from Malacanang to the nearest hospital. Bakit? Karapatan mo yon to protect yourself as a President of the Republic of the Philippines. Baka naman hindi naman siya ang nag-initiate na gamitin yung helicopter. Baka naman mamaya yun ang advice ng kanyang mga presidential security guard o presidential security group. Baka yun ay for security purposes. So kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na ipinagkaloob niyo sa akin para unang-una higit sa lahat, bukod sa protektahan ko yung taong bayan, protektahan ko rin yung sarili ko. Kasi anong magiging silbi ko bilang presidente kung mamamatay ako? So wala, di ba? So sayang naman na ibinoto nyo pa ako, magiging walang silbi pala ako. Bakit? Mamamatay ako along the way. So yung mga maliliit na bagay na ganun, dapat hindi na yung ginagawang issue. Always remember, the president has cloak of absolute power, and then he may use that absolute power not only to protect the country but also to protect himself as a president of this nation. Ngayon, hindi na dapat natin ginagawang issue yun, yung paggamit ng helicopter. Natural, yun ang gusto niyang gamitin. Pangulo siya ng Pilipinas eh. Sir, ano po di ba? Ano kayo ngayon na mga DDS kayo? Tunaw na tunaw kayo ngayon sa sinabi ni Francis Leo eh. Di ba? Kung si Vice President nga gumamit din ng helicopter, 'di ba? Yun, questionable talaga 'yon. Pero itong presidente, abay may karapatan siguro ito sa lahat ng mga presidential property na gamitin niya, 'di ba? At wala na tayong pakialam doon dahil siya nga ho ay isang presidente, 'di ba? Tama po yun. May point talaga ito si Francis Leo Marcos ang lahat ng mga sinabi niya. Di ba? Tama. Presidente siya. Pwede niyang gamitin ang lahat ng pagmamay-ari na para sa presidente.
'Di ba? Eh kung kayo din ang magpresidente, hindi pwede nyo rin gawin yan ang ginawa ni Mr. President kung totoo yan na sumakay sa presidential helicopter at lumanding dyan sa BGC at kung totoo yung naisugod siya sa hospital. Pwede nyo rin gamitin yan, di ba? Oh. Wala talaga tayong hindi masama kasi siya presidente, di ba? Ngayon, ano palang purpose kung hindi man lang gagamitin yan sa mga importanteng lakad o mga mabilisang lakad ni Mr. President na alam naman po natin na yan lang ang way na mabilis siya makarating sa kanyang paruroonan na hindi siya matatraffic. At take note, tama po yun. Presidente po siya. May power siya to use. Di ba? Tama po yun. Hindi na sana bigyan niya ng pansin. Ang problema dito sa mga DDS vlogger ay talagang kinundi na nila. Binigyan talaga nila, nilaman talaga nila sa kanilang mga feeds, sa kanilang mga channel, ay talagang pinulutan ho talaga ang nasabing video na wala naman na tayong nakita na si Mr. President ang sakay. Di ba? Nakakadismaya naman po ito. O ito, pakinggan ho natin ang comment niya sa budget nga ho sa darating na suno ni Mr. President bukas na 20 million. Masasabi nyo doon sa napakalaking budget sa Sandigan Bayan para sa mga red carpet na mga congressman? Kaya hindi ako pabor dyan. Hindi po ako lawyer pero minsan nagbabasa-basa rin po ako ng constitution natin at ang nilalaman po noon ay sinasabi na dapat ang isang public servant ay maging ehemplo ng pagiging modest life. Pero ang ginagawa naman ng mga kongresista, yung SONA, ginagawa nilang rampahan na mamahaling alahas, mamahaling damit, mamahaling sasakyan. Well, maraming Pilipinong nagugutom. Yun po, hindi ako pabor doon. Kasi yung SONA, ginagawa talaga, nakikita ko kada SONA. Hindi lang naman ngayon, kundi sa lahat na nakalipas na panahon. Yung mga kongresista, ginagawa nila yan. Nagpapagandahan sila ng suot. Ginagawa nilang parang Oscar Award o Thomas Award. Ginagawang fashion show. Kung saan nilalabas nila yung kanilang magagarang sasakyan, magagandang damit, mamahaling alahas. Which is nawawala na sila ng kahihiyan. So yun lang ang magiging puna ko. But yung sinasabi nyo that the president used a helicopter from Malacanang to the nearest hospital, St. Luke, deserved niya yun. He is the president of the Republic of the Philippines. Wala akong kontra. So, kasi kung ako man, una, siyempre, kailangan ko rin iligtas yung sarili ko. Malay mo, hindi natin masabi, merong intelligence report na aambusin siya. So, yun. Pero ang sulit kasi, ang piliin natin, yung politikong nakasama natin sa hirap at ginawa, hindi yung may pangalan, hindi yung sikat, at hindi yung dinastiya. Marami yung sa politiko, ginawa na nilang hanap buhay ang politika. Ginawa na nilang... di ba? Ako din, sa budget kasi, tama po. Hindi naman ako pabor doon. Sobrang laki naman kasi, 20 million, di ba? Samantala, marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong, pero kung sila ang humingi ng tulong, maraming naririnig magmula sa mga iba't ibang leader, no? Hindi naman ako pabor doon. Doon lang po ako, hindi ako pabor, no? Kasi dapat ito kasi sila ang magiging salamin. Magiging salamin para sa atin ng mga ordinaryong Pilipino kung paano magtipid ang ating mga kababayan, no? Sila ang magpapakitang gilas na sila na mga leader, ipakita nila kahit gaano ang event na yan, wag namang gastos ng gumastos ng over the gastos, di ba? Kasi ang pagkakaalam ko mga ka-action, ito in my own lang sa totoo lang, para sa akin ang suna ni Mr. President Bongbong Marcos, yung maririnig natin ang mga bagay-bagay na kanyang mga ginawa, mga achievement na kanyang mga ginawa, at kung ano ang mga konkreto na kanyang mga solusyon sa mga kinakaharap niya pa na problema ngayon na kailangan niyang solusyonan. Diba? Yun yung pagkakaunawa ko sa SONA. Kaya nga, State of the Nation Address diba? Yung sasabihin ni Mr. President, yung mga nagawa niya sa loob na ng mahigit 2 taon, diba? At sasabihin ni Mr. President ang mga plano niya sa mga kinakaharapan na problema ngayon kung paano ba masolusyonan, hindi man agaran na masolusyonan, pero kailangan natin marinig yan kay Mr. President Bongbong Marcos bukas. Kaya napaka-importante po na makinig ho tayong lahat mga ka-aksyon, mga kakampeng, kung ikaw ay may magpagmamahal pa sa bayan, di ba?
Yan lang po ang masasabi ko dyan sa nasabing 20 million na budget na sa SUNA ho na darating. Pero dito sa helicopter, tama po. May power si Mr. President na gamitin yan. Kung si dating Pangulong Duterte gumagamit nga yan, siyempre lahat ng presidente pwedeng gumamit sa property na pwedeng gamitin ng presidente natin. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone. Beautiful.